Napasubo na ang presidente ng Amerika. Nagbabala ang Kongreso ng Estados Unidos kay Donald Trump ng impeachment kung sakupin niya ang Greenland gamit ang militar. Ganito ang mga nakakagulat na balitang lumabas sa United States media. Ayon sa Amerikanong media, itinutulak ni Trump ang gintong kubo at hinihiling sa Denmark na ipasa agad ang Greenland sa kontrol ng Estados Unidos para sa seguridad ng kanlurang hemispero. Inihanda na ng mga demokratiko sa Kongreso ng Estados Unidos ang mga draft ng akusasyon para sa impeachment kay Trump. Ayon sa Reuters, binalaan ni kalihim ng Estados Unidos Marco Rubio at matataas na opisyal ng White House ang tungkol sa banta na ito, hindi ng mga demokratiko kundi ng mga republikanong miyembro ng Kongreso. May ilan din sa kanila ang tumutol sa mga plano ni Donald Trump. Ayon sa kanila, ito raw ang dahilan kaya biglang umatras si Trump at pumayag sa kasunduan sa NATO tungkol sa Greenland na hindi pa tinatanggap ng Denmark o Greenland. Pag-usapan natin kung bakit sobrang nahuhumaling si Trump sa tinatawag niyang tipak ng yelo at ano ang sinasabi ng kanyang mga kalaban. May sapat na dahilan para sa impeachment kung totoong gagawin ni Trump ang pagsakop sa isla o kahit ang pagpapadala ng mga sundalo doon. May isang kawili-wiling butas sa batas dito. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ito ng sabay pero bago magsimula, mag-subscribe, i-like at magkomento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpalaganap ng YouTube content at lubos akong nagpapasalamat. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Diretso tayo sa katotohanan at himayin kung bakit ito nangyayari ngayon. Kaya, 2026 na ngayon, malinaw na ito ang panahon kung kailan ang Arctic, ang Arctic mismo, ay nagiging parang larangan ng labanan. Seryoso si Trump sa pagsabing kailangan niya ang isla para protektahan ang Amerika. Hindi lang niya basta gustong bilhin ang lupa. Kamakailan, inilathala ng kanyang administrasyon ang estratehiya ng pambansang depensa ng Amerika kung saan tinukoy ang Greenland bilang mahalagang sentro para sa kaligtasan ng Amerika. Ibig sabihin, may konkretong plano si Trump para sa militar na pagkuha ng isla. Ibig sabihin, malinaw na hindi na lang ito basta populismo o pahayag, kundi talagang seryoso siya na gawing tinatawag nilang hindi nalulunod na aircraft carrier ang isla para sa depensa ng Amerika. Una sa lahat, ang proyekto ng anti-missile defense na Golden Dome ay isang pandaigdigang sistema ng depensa laban sa mga missile. Ayon sa estratehiya, gusto ni Trump maglagay sa Greenland ng radar at interceptor para sirain ang missile ng Russia at China papuntang Amerika habang take-off pa lang ang mga ito. Sa madaling salita, ganito ipinopromote ni Trump ang Golden Dome anti-missile defense at dito mahalaga ring ipaliwanag ang isang kawili-wiling detalye. Sanay tayong gumamit ng Mercator projection ng mga world map, kaya mahirap isipin na ang Greenland ay nasa gitna ng Estados Unidos, ng Amerika at Rusya. Sa kabuuan, ang Mercator projection na ginawa noong ika-16 na siglo ay malaki ang pagbaluktot sa laki at lokasyon ng mga kontinente. Pero kung titingnan natin ang mapa, sabihin na nating sa medyo ibang anggulo, iba na ang lahat. Makikita natin kung bakit mahalaga ang Greenland kay Trump. Dahil ito ay isang tipak ng yelo na, sabihin na lang natin ganito, kung doon ilalagay ang sistema ng depensa laban sa mga misil, mga sensor, radar at iba pa at iba pa. Kung ganoon, magsisilbing kalasag ang lugar na ito para sa Amerika laban sa pag-atake ng Russia at China. Pero sabi kay Trump, kaalyado ng NATO ang Denmark. Hindi raw at talagang hindi. Ang punong ministro ng Denmark na si Mette Frederiksen ay nagsabi pa noong nakaraang linggo sa Davos ng isang pahayag at ito ang kanyang sinabi. Hindi ipinagbibili, inuupa o ginagawang eksperimentong militar ang Greenland nang walang aming soberanya. At isa pang bagay, siyempre, ay ang panganib sa mga yaman. Bakit nga ba kailangan ni Trump ang Greenland? Sa Greenland, may lithium, cobalt at rare earth metals na kailangan sa paggawa ng missile at electric car. Gusto ni Trump angkinin ang mga ito bago maagaw ng China gamit ang kanilang tinatawag na investment. Alam naman natin kung paano mag-invest ang China. Totoo,
Nagpapautang siya at nilulubog ang bansa sa utang na hindi kayang bayaran. Sinasabi niya, halimbawa, may mga rare earth metals kayo, kunin na lang namin yan at tapos na, parang bayad na ang utang. Nababawasan din ang pagkadepende ng Estados Unidos sa rare earth metals ng China. Pero, gaya ng napansin ninyo, biglang tumahimik si Donald Trump tungkol sa Greenland kahit kamakailan ay nagbanta siyang magpadala ng tropa roon. Sa Davos Economic Forum, ilang beses niyang sinabi na ayaw na niyang gumamit ng dahas para mang-agaw at inamin na hindi niya talaga iyon balak. Saan niyo nakuha yan? Anong army? Anong dahas? Wala naman. Batay sa ulat ng White House na nakuha ng Axios, pinag-usapan daw ni Trump sa maliit na grupo ang posibilidad ng pansamantalang military protectorate. Ano ang ibig sabihin nito? Sa madaling salita, papasok ang mga sundalo para protektahan laban sa banta ng Russian Federation. Hindi na tinanong ang mga Danish. Kumbaga, pakinggan ninyo, hindi na kami nakapag-abiso. Nakita namin ang banta. Agad kaming nagpadala ng mga sundalo, pinrotektahan ang isla. Ngayon, pakinggan ninyo. Nandito pa kami, mananatili kami sa isla. At mula rito, mag-usap tayo kung ano ang susunod na gagawin. Parang, saan pa pupunta ang mga Danish kung nandoon na ang mga sundalong Amerikano sa isla? Isang uri ng hybrid na paraan ito. At dito, sumabog sa galit ang Kongreso ng Estados Unidos ng Amerika. Naglabas ng pinagsamang pahayag ang mga demokratiko sa pangunguna ni na Alejandria Ocasio-Cortez at ang lider ng Senado. CP! Ang pagkontrol sa teritoryong ito nang walang pagsunod sa internasyonal na batas at pahintulot ng Denmark ay ituturing na pang-aagaw ng kapangyarihan at magre-resulta agad sa isang artikulo ng impeachment. CP 6X. CP. Hindi siya tanga. Alam niyang 2026 ay taon ng CP at halalan sa Kongreso, kaya agad siyang nagpauna. At kahapon lang, nagsalita siya sa Kennedy Center at diretsahan niyang sinabi sa kanyang mga taga-suporta na, CP, balak ng mga demokratang ipa-impeach ako dahil ipinagtatanggol ko ang Amerika. Okay lang sa kanila na maging target ng misil ang mga lungsod natin. Basta matuwa ang maliliit na bansang gaya ng Denmark. May legal na patibong dito ngayon. Ayon sa konstitusyon ng Estados Unidos, ang presidente ang punong komandante, ngunit hindi pwedeng magsimula ng aksyong militar laban sa kaalyadong bansa nang walang deklarasyon ng digmaan mula sa Kongreso. Kung magpadala si Trump ng tropa sa Greenland, nilalabag niya ang War Powers Resolution. Kahit ipadala ang tropa bilang pansamantalang proteksyon lang, hindi para digmaan. May mga di inaasahang problema rito at kailangang tandaan na ang operasyong militar sa Arctic at pagtatayo ng gintong kubo ay nangangailangan ng daan-daang bilyong dolyar. Binabanata ng mga demokratiko na gusto ni Trump gastusin ang pera ng mga Amerikano para sa mga ambisyong imperial, habang ang inflation sa loob ng bansa ay talagang pumapalo ng mga rekord. At bago ang eleksyon, epektibo ito. Sa mas malawak na perspektibo, kung gagamitin ni Trump ang puwersa sa Greenland, siguradong masisira ang NATO. Inanunsyo ng Europa na magpapataw sila ng parusa laban sa Estados Unidos bilang tugon sa agresyon at magdedeklara ng digmaang pangkalakalan. At dahil dito, isinulat ng politiko ngayon at ito ay isang sipi. Si Trump ay naipit niya ang sarili niya sa isang sulok. Nangako siya ng gintong simboryo, pero kung walang Greenland, ang simboryong iyon ay parang butas-butas na timba. Ngayon, may pagpipilian siya, alinman sa aminin ang pagkatalo o isugal ang impeachment at sumabak sa isang pakikipagsapalarang militar. May isa pang biglang lumitaw na purong ethical. Sa Greenland, lumalala ang hindi pagkakasundo. May mga protesta at natatakot ang mga tao na gawing buhay na panangga. Ang depensa ng Estados Unidos ay ilalagay sa kanilang teritoryo, kaya tumataas ang pagtutol sa ideya ni Trump. Malaking pabor talaga ang ginawa ni Trump para sa mga demokrata sa Washington. Nagwala rin ang mga Immigration and Customs Enforcement Agent sa Minneapolis. At ngayon, bumubuo na ang mga demokrata ng isang espesyal na komite para sa, ayon sa kanila, pagpigil sa mga hindi konstitusyonal na aksyon ng ehekutibong sangay. At ito, gaya ng alam ninyo, ay paghahanda na para sa proseso ng impeachment. Ngayon,
Hinihintay na lang nila ang pagkakamali ni Donald Trump para simulan ang kanilang laro sa halalan. Sa huli, ganito ang sitwasyon. May Trump na obsessed sa seguridad, yaman ng Arctic, pagsakop sa Greenland at gintong kubo. May kongreso tayong handang patalsikin si Trump dahil sa paglabag sa hangganan ng kaalyado. At Denmark na umaasa pa rin sa mga kaalyado sa NATO. Hindi niya kakayanin mag-isa, lalo na kung Amerika ang kaharap. Nabigyan na rin ng babala si Trump. Sinabihan siya, batay sa impormasyon, politika at aksiyos, na nagbabala ang kongreso na huwag gawin iyon dahil ito ay pag-aagaw ng kapangyarihan at kailangan naming tumugon. Parehong Republikano at Demokratiko ang nagsabi nito kay Trump. Nasa mababang posisyon na sila at parang magsisimula na agad ng impeachment. Dahil dito, bahagyang umatras si Trump sa plano niyang sakupin ang Greenland. Pero hindi ibig sabihin na hindi na niya babalikan ang paksa pagkatapos ng midterm elections. Dito ko muna tatapusin mga kaibigan. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang aming trabaho sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel at piliin ang paraan na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.